Plebisito ng San Jose del Monte, Bulacan at iba pang update sa katatapos lang na barangay at SK elections. Ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Ma'am Chi, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Director, unahin natin to, no? No votes ang nakakuha sa pinakamaraming boto sa plebisito sa Bulacan sa conversion ng City of San Jose del Monte bilang highly urbanized city. Ano po ang susunod na mangyayari? Dito po, so lumalabas po yung ating pong batas na naghihiling sana na maging highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan ay hindi po na-ratify at mananatili po na component city ang San Jose del Monte po ng ating lalawigan ng Bulacan. Dahil nga po dun sa 2 million registered voters sa Bulacan, 1.6 million po sa kanila ang bumoto. Pero out of the 1.6 million ay 820,385 po ang no or nagkatumbas ng 51.02% at 620,707 lamang po ang yes o katumbas ng 38.6%. Meron po tayong 10% na abstention o umaabot sa 166,912. Okay, Director Laudianco, si Chief po ito. Mula po sa katatapos lang na barangay at SK elections, ilan na po ba ang mga naproklamang mga nanalo sa ngayon? At kamusta po ang canvassing mula sa mahigit 42,000 na barangay? Natapos na po lahat ang counting at canvassing po sa 42,000 barangays po dito po sa ating bansa, Ma'am Chi. Iisa na lamang po ang hinihintay po natin na matapos po ang canvassing. Ito po ang barangay Nag-Uma dito po sa May Calbayog City. May kalayuan po kasi ang barangay na ito at sa loob ng 2 araw po, noong October 30 at noong October 31, sila po ay hindi nakapag-conduct ng elections dahil noong October 30 po, nung papunta po sila na madaling araw, ay naharas po sila ng isang unknown groups. Pinaputukan po ang elemento ng PNP at AAP at ang ating po kasama po ang at ang mga election electors. Kaya po hindi po sila nagtuloy at bumalik po sila sa Calbayog City para kumuha po ng mas maraming puwersa ng pamahalaan. On October 31 po, kahapon, sila po yung muling tumungo doon papunta po sa barangay Nag-Uma. Medyo may kalayuan po kasi talaga ito. At parte po ng mga daan ay kailangan lumakad po sila, no? Again po, pinaputukan sila but this time po, in-engage na po ng Philippine Army at ng Philippine National Police ang nagpapaputok po sa kanila at non-neutralize po ang 5 miyembro ng private armed groups. Ngunit inabot na nga po sila ng hapon doon, kaya po sila ay humanap po ng isang barangay na medyo ligtas at doon na po sila nanatili na ito po ang ating election officer, pati po ang mga gigiting nating mga guro na napunta po. In the middle of firefight po sila, pero sila po ay pinotektahan ng ating mga magigiting na sundalo at mga pulis po. So kaninang umaga po, muli po ay silang pumunta sa barangay Nag-Uma at successful na po ito dahil dinamihan na po, buong puwersa na po ng PNP at ng AAP ang ng daan mula po dun sa kanilang tinaguan na barangay hanggang makarating po sa barangay Nag-Uma at katatanggap ko lamang po ng report. Tapos na po ang bilangan ng sila po sumusulong na ngayon sa canvassing po ng ating mga boto. Inaasahan po natin sa loob po ng 1 o 2 oras ay matatapos na po ang canvassing at maipoproklama na ang nanalo po ng mga barangay at SK officials sa barangay Nag-Uma. So inaasahan po natin ay right after all of this, magkakaroon na ng proklamasyon po sa buong bansa? Or kailan po para sa inyo matatapos itong lahat? Tapos na po yung proklamasyon po at canvassing sa 42,000 barangays. Isa na lamang po sa barangay Nag-Uma ang hinihintay natin na magproklama. At ngayon po, matatapos po sila sa loob ng 2 oras. Okay, meron po tayong tanong mula sa ating kasamahan sa media na si Tina Panganiban Perez ng GMA News. Is the DILG memorandum on the transition period for BSKE winners in conflict with the COMELEC's interpretation of the SC ruling that winners can sit in office immediately after completing the 3 requirements? Naman po, Ma'am Nina, no? We seek to reconcile the DILG memorandum. But alam po naman namin na ang hiling lang naman po ng ating butihing Secretary of Interior and Local Government ay magkaroon ng maayos at smooth na turnover po mula sa mga nanalong barangay at SK officials at yung mga naka-hold over capacity. As to the legality naman po, malinaw naman po na pag nakapag-assume na nagampanan na yung 3 requisitos para masimulan ang ating
term of office ng mga bagong officials, ay magkakaroon naman talaga ng transition. Ito po ay para lamang habilin sa mga naka-holdover at mga bago pong opisyal na uupo na dapat talaga po ay magkaroon ng transition period, maayos na turnover, inventory of properties, inventory of finances. So wala po kami nakikitang problema dito at nagpapasalamat po kami sa ating butihing Secretary of Interior and Local Government dahil kami na rin po ang humiling na sana magkaroon ng instructions para sa maayos na turnover. At meron pa pong sunod na tanong ang GMA News. Can winning PDLs be proclaimed and sit in office? If so, how will they perform their duties? If not, what happens then? Yung mga nanalo na pong PDL ay na-proclaim na po sila, no? Bagamat physically they could not take office po doon sa kanilang mga barangay o halls po, no? Ang pito na nga po yung pinag-aaralan natin ngayon, and we turn over the interpretation and the functioning of the barangays to the jurisdiction of the Department of Interior and Local Government. Alam naman po natin na ang COMELEC po ay hanggang pagpoproklama lamang ng mga nanalo po pagkatapos ng halalan. Hindi rin po natin kasi maialis ang karapatan ng mga PDLs na tumakbo at ngayon nga po nanalo dahil sila naman po ay either hindi pa convicted, ongoing ang trial, o kaya po ang kanila pong sentensya sa kanilang krimen na nagawa ay less than 1 year. So nananatili po ang kanilang karapatang bumoto at ang kanilang karapatang tumakbo at mahalal sa opisina. Hintayin din po namin ang guidance ng DILG dito kung paano po nila magagawa ang pamamahala sa kanilang mga barangay. Okay. Tanong po mula kay Tina Panganiban Perez ulit. As of this time, have all precincts opened? Ano daw po ang update dito? Again po, hindi ko po nabuhay yung tanong. Tanong po mula kay Tina Panganiban Perez. As of this time, have all precincts opened? Ano daw po ang update dito? All precincts opened. Lahat na po ng precincts po ay closed na po. No? Tapos na po ang counting, tapos na po ang canvassing, except nga po dun sa sinasabi ko, nag-iisa na lamang ang barangay Nag-Uma sa Calbayog City na natapos na rin po ang counting at proceeding na po sila sa canvassing of votes. And as committed po, in 2 hours po or less, maipoproklama na po ang nanalo dyan sa barangay Nag-Uma, both sa barangay at SK, at magwa 100% na po tayo in around 2 hours. Okay, so isa na lang, no? Ang inaantay natin na barangay. Ito naman pong tanong, naumpisahan na din po ba ang pamimigay ng honorarium sa mga guro at electoral board members? Kailan po inaasahang matapos ang pamimigay nito? Naumpisahan na po mismo nung araw ng halalan dahil yung mga maaga pong nakatapos na electoral boards na nakapagsumiti na po ng dalawa, no, na isubmit na po nila yung kanilang election returns sa Barangay Board of Canvassers at naibalik na po yung mga ballot boxes sa pangangalaga ng ating mga municipal at city treasurer's office, ay agad po silang pinuntahan ng ating mga election officers o di kaya tumungo dun sa aming opisina at nagsimula na po ang distribution at payouts po ng mga honoraria. Inaasahan po namin na matatapos po ito at dahil na rin sa hiling po ni Chairman Garcia na sa lalong madaling panahon, kung kaaya nga po hanggang Biyernes ay maibigay na namin. Although ang batas po, ang Election Service Reform Act, ay pinahihintulutan kami ng 15 days o hanggang November 14 po na magbigay ng honoraria sa ating mga teachers. Ngunit bilang paggalang po at bilang pagkilala sa kabayanihan ng ating mga guro, minamadali na po namin ito at sisikapin po namin matapos sa linggong ito ang pamimigay ng kanilang honoraria. Okay, may mga reports din po kasi, Director, na may mga na-injure daw po at may na-stroke na mga teachers habang on duty nung eleksyon. Sa ganitong pagkakataon, ano po ba ang assistance na ibibigay sa kanila? Tama po kayo, Ma'am Chi. Isa nga pong na-stroke natin na butihing guro dito sa Basilan. Kaya nga po nung araw ng halalan, na-stroke siya, kailangan po namin siyang palitan. Ito pong assurance ng Commission on Elections sa ating guro at sa ating mga pamilya ng ating mga guro. Ayon po sa Election Service Reform Act, meron pong trust fund na nailaan ang COMELEC. Ito nga po yung naging dahilan ba't nagpirmahan ng Memorandum of Agreement ang Commission on Elections at ang Department of Education sa pangunguna ni Chairman Garcia at ni Vice President Sara Duterte para pagtibayin, una, ang medical assistance sa mga ganito pong mangyayari na magkakaroon ng injuries, magkakaroon ng sakit, dahil po sa pagsisilbi sa halalan. Sisiguraduhin po namin ang hospitalization at medical assistance sa kanila na naaayon po sa proviso ng Election Service Reform Act.
Doon din po sa mga aksidente, meron po kasi na aksidente talaga sa pagbabalik ng ballot box. Sila rin po ay bibigyan ng medical assistance ayon na rin po sa provision ng batas na nabanggit ko. At pinakahuli po, kung sakali man po talagang meron pong mamatay, wag naman po sana. Meron pong death benefits na nakaraan din dito sa Election Service Reform Act at nakahanda po ang Commission on Elections na ibigay po ito sa ating mga magigiting at butihing guro. Okay, update naman po tayo sa mga nag-vote buying. Ilan na po ang inyong kakasuhan? At ilan na din po ang overall election-related incidents na inyong natanggap? Ano po ang mga susunod na hakbang ng COMELEC tungkol dito? As of yesterday po, Ma'am Nina, 27 na po ang na-file na ating mga cases sa vote buying. Umaabot na rin po sa 46 ang ipa-file namin sa mga susunod na araw at meron pa pong 154 na inaaral na po na mukhang matibay ang ebidensya at tuluyan pong isasampa ng Committee on Contrabigay ang kasong ito laban sa mga taong gumawa ng vote buying. Doon naman po sa nag-commit po ng illegal at premature campaigning simula po noong August 28 hanggang sa umabot po tayo sa araw ng halalan ay mahigit 300 na po ang nasampahan namin na kaso. In fact po, nung araw nga po ng halalan, meron po tayong sinampahang 60 pa na mga gumawa at lumabag ng illegal at premature campaigning. At lahat po sila ay na-issuehan po ng Order of Suspension of Proclamation. And as of yesterday po, doon sa 256 po na unang nasampahan, meron na po sa kanilang 59 po na nanalo, ngunit napigilan po namin nga ang kanilang proklamasyon base sa order na po ng Commission and Bank. Yung 67 naman po sa kanila ay natalo at hinihintay din po namin ang resulta doon sa iba pa. Makakaasa po kayo ang tuloy-tuloy na pag-prosecution at investigasyon sa mga kaso at hindi po kami titigil kahit tapos na po ang halalan. Paalala po namin, kapag kayo po ay nasampahan ng kaso ng COMELEC, kahit po kayo manalo pa, kahit kayo makaupo pa ay nasa kapangyarihan po namin na i-disqualify pa rin kayo kung talaga kayo lumabag sa batas at mapababa sa pwesto. Patungkol naman po sa ating mga election-related incidents, hanggang kahapon po ang na-validate at na-vet po ng ating PNP at na AP ng mga election-related incidents ay 29 pa rin po. Ito pong 29 na to ay nagresulta at nakakalungkot po ito sa 19 na pagkamatay ng ating mga kababayan at 19 din na injuries. Meron pa po tayo mga iniimbestigahan kasi po ang policy po ng COMELEC, ng PNP at AP ay lahat po ng karahasan na magagawa during the election period hanggang sa araw po ng halalan ay pinagsasama-sama po namin. Then iniisa-isa po ito at binavalidate, tinitingnan kung may relasyon ba o may kinalaman sa halalan. Kung wala naman po ay agad tinatanggal sa listahan at tinuturing na ordinaryong krimen at kung sakali man po talagang related sa halalan, tsaka po namin siya binibilang bilang isang election-related incident o election-related violence. Okay, maiba naman po tayo, Director. Dahil nag-pilot testing po ng automated elections ngayong BSKE, posible po ba na gawin ng fully automated sa 2025 BSKE? Lahat naman po ay posible, ma'am, at bukas pong isip ng COMELEC po dyan. Yan nga po ang dahilan kung bakit po kami nag-pilot testing ng 3 areas po, Ma'am Chi. Di 2 nga po sa Dasmariñas at isa sa Quezon City. Ano po ang mga napatunayan natin sa success po ng ating pilot testing ng automated elections? Una po, 3 makina lang po ang nagkaroon ng aberya. At agad po itong napalitan. Hindi na po namin sinubukang kumpunihin pa dahil meron naman po kaming ilang makina pa na pampalit dyan. So pagkapalit po ay sumulong kagad ang halalan at maaga natapos po bago pa mag-alas 3. So pagtungtong po ng alas 3, nag-close voting sila. Ito pong patunay ng kabilisan at accuracy. Ang Barangay Poblacion, Zone 2 po sa Dasmariñas City ay naiproclaim ang kanilang nanalong kandidato by 5:30 p.m. Ang Barangay Paliparan 3 naman po o yung medium-sized barangay pilot test areas namin ay nakatapos po ng proklamasyon by 6:30 p.m. At yung pinakamalaking barangay po na pinilot test namin po, ang Barangay Pasong Tamo, ay natapos po ng kanilang proklamasyon by 9:30 p.m. So kung makikita nyo po talaga ang bilis, ang accuracy, ang advantage po talaga ng automated systems. 2 lang po ang kinoconsider namin pagdating po ng 2025 Barangay and SK elections. Una po, ang pondo. Kailangan po talaga ng mas malaking budget kung kami po ay kukuha at mag-release ng mga bagong makina para po ma-automate natin ang barangay and SK elections. May kalakihan po ang halagang kailangan nito. Pero kung sakali man po na matatapos namin ang malulhati ang automation ng barangay ng national and local elections by May, paari po namin maggamit ang pareho na ililist na rin namin para po magamit na rin sa barangay and SK elections kung magiging kapasyahan man po i-automate. Ikalawang challenge po na kakaharapin ng COMELEC.
kung makikita nyo po yung logistics at operation ng national and local elections, meron lamang po tayong less than 2,000 different sets of ballots. Kasi po yan lamang po ang bilang ng pinagsamang lungsod at mga munisipyo, mga bayan dito po sa Pilipinas. Ganun karami lang po ang pagkakaiba-ibang balota. Pero pagdating po sa barangay SK elections, magkakaroon po tayo ng 42,001 na iba't ibang klase ng balota. Iba po ang balota kada barangay, iba ang configuration kada barangay po. So ito po yung challenge. Magagawa naman po ng COMELEC yan kung magkakaroon po kami ng sapat na panahon at sapat na pondo. Kung talaga po mag-automate po kami at mabibigyan po kami ng pondo, ay kinakailangan po as early as 2024 ay mag-procure na po kami at mag-prepare na kami dito. Bakit po? Kung matatandaan po ninyo, ang national at local elections May 2025. And in less than 5 months, December 2025 ay tinakda na ng Korte Suprema ang ating halalan sa susunod na barangay at SK elections. Ganun kaikli po, kaya kung sakali pong ang desisyon talaga ay mag-automate at may pondo po kami, magkasabay pong ihahanda ng COMELEC ang preparasyon sa parehong national at local elections, pati na rin sa barangay at SK elections. Ayan, medyo dikit po pala, ano? At saka ang dami niyong ipiprint na iba-ibang balota. Kung sakaling maganda kasi yung automated elections po, kung hindi niyo ma-print lahat, pwede ba mas marami lang, kunwari 50% ay printed or automated, tapos yung the rest hindi. Pwede po ba yung ganun? Aaralin po namin, pero kasi po sa batas po natin dapat pare-pareho po ang sistema sana hanggat maaari. Kaya lang naman po tayo nag-iba ngayon dahil pilot testing po ito at kasama po ito sa pag-aaral natin kung talaga pong feasible na magkaroon tayo ng automated elections. Pero bukas naman po ang COMELEC sa kahit na anong possibilities at titignan po natin ang mga magaganap whether sa pondo, sa operations. Ang layunin ng COMELEC ay maisagawa ng mabilis, maayos, accurate at maganda po ang ating halalan. How about yung sa mall po? Yung voting sa mall, maganda rin yung experience ng ating mga voters dyan. At saka yung mas maagang pinaboto po, yung mga senior citizens at mga PWD. Itutuloy niyo po ba ito sa 2025? Opo, ma'am. Niya, no? Nas-full nga po ng ating dalawa pang pilot na testing programs. Una po, yung pong early voting na ginawa natin sa Naga City at sa Muntinlupa City lamang. Kami po ni Chairman Garcia at ang buong Commission on Elections ay humihingi ng paumanhin po kasi nagkaroon ng confusion po. Meron po kasi mga lumabas sa Facebook na buong Pilipinas ay may early voting. Hindi po. Talaga pong nag-pilot testing lamang po tayo sa Naga at sa Muntinlupa ng early voting hours in the absence of an early voting law. So dahil po sa success nito at natutuwa po kami, 100% po na positive ang feedback ng ating mga senior citizens, PWDs at pregnant women na nag-avail po ng early voting hours between 5 a.m. at 7 a.m. At dahil po dito, kung sa pagdating po sa 2025 ay wala pa rin pong early voting law na nagbibigay sana ng eksklusibong ilang araw sa ating vulnerable sectors para makaboto na sila lamang, ay makakaasa po kayo na ipapatupad namin ng mas malawakan ang early voting hours alang-alang na po sa ating senior citizens, PWDs at mga pregnant women. Patungkol naman po sa mall voting, tama po kayo sa nabanggit, 100% din po sa survey namin ang positive feedback sa 11 malls na nag-participate dito. Natutuwa po ang ating mga kababayan at mataas po ang voter turnout dyan. Umabot po ng halos 80% ang voter turnout sa mga malls. Naranasan po nila yung convenience po kasi mula po sa pagpasok, pag-asiste ng mga tao ng malls, pagsakay pa po sa mga wheelchair sa ating mga nakatatanda at PWDs, paghahatid sa mga elevators at escalators, maayos at air-condition na hintayan at mas maayos at air-condition po na mga voting areas, lahat po sila ay natutuwa. Lahat po ito mula po sa voting booths, paggamit ng kanilang mga personnel at mga tao at facilities ay libre po at no cost na ibinigay po ng ating Robinsons Malls at SM Supermalls at kami po ay nagpapasalamat. Dahil po sa success nito, na-commit na po ng COMELEC by 2025, mas malawakan po natin gagawin ang mall voting po sa buong bansa doon sa mga lugar na may malls at kung yung malls po na yon ay may sufficient available space para po maibigay from the waiting area hanggang sa voting area. At nangangako po yung mga malls natin, meron na po nagdadagdag, meron na po nagpapahayag sa amin na sa susunod na eleksyon ay sasali na po sila sa mall voting project. Okay, mabilis na mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Director Lau Diango, bago tayo magpaalam.
sa ating po mga kandidato na nalo man o natalo, sa ating po mga kababayan, amin pong lubos na pasasalamat sa pag-inyo pong paglahok sa ating barangay at SK election, sa pagbibigay halaga ng barangay at sangguniang kabataan sa ating pamayanan. Hiling lang po namin ang kaayusan, panatilihin po natin ang katahimikan dahil po sana matanggap na po natin ang pasya, ang boses at boto ng inyong mga kabarangay, kababata, kakilala, kaibigan at kamag-anak. Kung nagpasya na po sila, igalang po natin ito at lahat naman po kayo. Ang layunin ay magsilbi sa bayan. Sa pagsisilbi po ninyo, panatilihin po natin din ang pagtanggap sa botong ito. At paalala na lamang po sa ating mga kandidato, meron po kayong 5 araw hanggang November 4 po para tanggalin ang lahat ng inyong naipaskil at naipamigay at naikalat na common poster area. Sa amin pong pag-iikot kahapon at kanina ay marami na po talagang barangay ang nalinis at doon po sa mga barangay na hindi pa, panatilihin po ninyo ito, sundin po ninyo ang pagtatanggal. Ipakita nyo po na kayo ay responsableng kandidato na naluman o natalo. Maraming salamat po, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC.